Hi, kumusta po kayo? Ito po si Dr. Tony Liachon, your health reform advocate. Thank you nga pala ho sa pag-like, pag-share, at saka pag-subscribe ho sa aking mga social media accounts po. Now, I'm here today to answer your questions on things. So, meron ho kayong mga questions sa YouTube at sa iba kong social media accounts. Just type in and then we will revert back to you. So, maraming salamat to. So, for the first question, galing ho to kay Jen, no? Ang tanong, may gallbladder stones po asawa ko. Mga 0.5 centimeters. Ang laki. Hindi naman po sumasakit. Kailangan po ba operahan siya? Well, maganda yung tanong na yan kasi usual question yan. Kung meron kang asymptomatic or walang symptoms sa gallbladder, but there are two schools of thought, no? Symptoms. Mag-gallbladder surgery. Almost 95% ngayon laparoscopy, cholecystectomy. Meron lang mga holes lang using machine and then saka ho nila inooperahan, tinatagal 2 to 3 hours lang po. Kunyari, papasok kayo sa hospital the night before. Recuperation, usually 1 week to 2 weeks, pero relatively wala akong pain. Ngayon, pinapa-opera usually pagka, one, OFW or overseas contract worker as a clearance kasi once nagkaroon ng problema, sumampa ng vapor, divert to another place kasi mahal ho yan for the employer. Second, kung meron naman hong comorbid conditions, diabetes, coronary artery disease, during the quiescent period, yung walang problema, mas maganda, operahan na, para hindi mag-complicate. Kasi oras na, let's say, nanilaw kayo, nag-jaundice, nag-infection, or for some other reasons, mas toxic ho yung kalagayan nyo, you will end up not the usual easy and short hospitalization, yung laparoscopic cholecystectomy. Mag-open ka, mas masakit, mas malaki ang scar, mas mahirap. So, ako tatanungin ninyo, laparoscopic cholecystectomy, ang mas maganda, elective para walang complications. Ngayon, kung ayaw naman natin, hintayin natin symptoms, it's all up to you kasi mas mahirap po yun. To see, he thinks, okay po ba ang metformin sa type 2 diabetes? Is it better than insulin? Ito, once and for all, is settle natin. Metformin is safe. The only time na hindi natin ginagamit sa metformin, kung meron na po kayong chronic kidney disease. So, inuulit ko it's not ban o tinigil ng FDA. It is an old drug. Decades na ho ito. It's usually ginagamit ko sa pasyente. Usually matataba or ginagamit nga ito pre-diabetes na mataba at nakakapayat ho siya. Kaya sikat siya. The only contraindication is when your patient develop already chronic kidney disease or nagda-dialysis. Pero for those patients na mataba, elderly, at gusto nyo murang gamot na effective, metformin siya. Effective siya ba? Mas effective ba siya sa insulin? Hindi po. May kanya-kanya po siyang level. You usually use oral hypoglycemic agents. Pagka relatively controlled yung blood sugar, gumagamit ho kayo ng insulin kapag na-maximize yun na, nakaisa, dalawa, tatlong gamot na, maximize doses, and yet ang blood sugar ay hindi controlled, nag-i-insulin po kayo. Then, ang insulin, mas maganda siya kung kayo po ay nagda-dialysis rather than oral hypoglycemic agents. Yun ho ang advantage. And then, ang unang-una, nyo ang blood sugar nyo. Alam nyo po ba ang diabetes ay number 4 killer disease na po. At yan ay dulot ng unhealthy diet, lack of exercise, obesity, about 30 million na of the population or 3 out of 10. So kung ayaw nyo magkaroon ho ng complications ng diabetes, dialysis, heart attack, stroke, at marami pang iba, control nyo ang blood sugar nyo. Unhealthy diet, exercise, medications, either oral hypoglycemic agents or insulin. And next po ay si Antonio Galupo. Hi, Dr. Liachon. Tanong ko lang po, aware po ba kayo sa meds? Nagluko ka? Meron po ba nabasa na article about this med? Gusto ko sana mag-buy, kaya lang I doubt. Kaya po sa inyo ako nagtatanong kung legit ito. Ako po hindi ako nag-prescribe po ng mga supplements. In fact, ginagamit to ang name ko for ng mga fake ads na to. Wag ho kayong bibili ng supplements online kasi hindi nyo alam yung quality, hindi nyo alam yung safety, efficacy, side effects sa atay, sa kidneys. And then, kung walang effect, the worst drug is the drug that does not work. Kaya wag po kayong bibili online or magpareseta ng gamot online. Delikado po yan. Now, ang susunod nating question ay Kimila de los Reyes. Pwede ko po bang malaman kung saan ang clinic nyo at ang clinic schedule nyo? Ako po nakatira sa Muntinlupa. Salamat po. Ako po nagki-clinic sa Manila Doctors Hospital, room 1013. Nagki-clinic po ako from Wednesday up to Saturday, starting at 11 o'clock hanggang alas 6 ng hapon. Meron ako self-care day, nagra-rounds lang ako Monday and Tuesday para sa aking advocacy, sa akin
pong family, and then of course sa mga other things like praying, and then of course reading books. Alright. So, mga questions yun, sinagot ko. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, type lang ho ninyo dito. I'll revert back to you. And I'd like to thank you for liking, sharing, watching, sending stars sa Facebook, subscribing sa YouTube. Thank you very much for your support. And we promise you that we will be of value and service, lalo na ho sa kalusugan nyo. Ito si Dr. Tony Liachon, Health Reform Advocate, internist cardiologist po. Maraming salamat for your continued support. Bye!